Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Axel Darrell, ang inyong Anchor 1. Kasama si Rodri Flores, ang inyong Anchor 2. Kasama rin natin ang mga tagapaghatid ng balita na si Sybil Kate Gaspi para sa Balitang Pandaigdig, Sean Semilla para sa Balitang Lokal, at Rohan Agus para sa Ulat Panahon. Narito ang mga nagbabagang balita para sa araw na ito. Ako si Rodri Flores at ako ang Anchor 2 ninyo. Ngayon, simulan na natin ang unang balita, Balitang Internasyonal, Sybil. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sybil Kate M. Legaspi, ang tagapagbalita ng Balitang International. Sa araw na to, ihahandog ko sa inyo ang mga nagaganap ngayong araw sa Indonesia. Ang dating ministro ng Indonesia at Gojek ay nakulong ng 10 taon dahil sa korupsyon. Hinatulan ng korte sa Indonesia ang dating ministro ng edukasyon na si Nadiem Makarim. Ang co-founder ng isang multi-billion dollars tech startup ng katiwalian noong Martes, Hunyo 30. Hinatulan ng mga hukom na si Nadiem ay nagkasala ng graft na nauugnay sa pagbili ng mga Chromebook para sa mga paaralan sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ito ay nagresulta na humigit kumulang 120 million na pagkalugi ng Estado. Yun lamang para sa Balitang International. Maraming salamat. Balik sa'yo, Axel. Maraming salamat, Sybil. Nakita ng balita ni Sybil ang kahalagahan ng katapatan at pananagutan sa anumang tungkulin. Ngayon naman, pakinggan natin ang kaganapan dito sa ating bansa mula kay Sean Semilla para sa Balitang Lokal. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Sean Corin B. Semilla na tagapagbalita ng Balitang Lokal. DepEd, 48,000 public schools, 200 lamang ang security guards. Manila, Philippines, inihayag ni Education Secretary Sonny Angara na sa 200 lamang ang plantilla positions para sa security guards na halos 48,000 pampublikong paaralan sa bansa. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan at banta ng school shooting at sa iba't ibang lugar, kabilang ang Tacloban, Batangas City at Escalante City. Maraming salamat, Sean. Ito ay talagang papakita na kailangan talaga ipatupad ang seguridad sa lahat ng lugar sa buong bansa. At ngayon, tutukan naman natin ang balitang weather. Rohon. At ako naman po si Ron C. Agus para sa Ulat Panahon. Sinabi ng Pag-asa ng low pressure area na binabantayan sa loob ng PAR ay may mataas na posibilidad na sa susunod na 24 oras na maging tropical cyclone. At ito'y tatawaging Henry kapag naman naging tropical depression. Alas 8 ng umaga noong Lunes, nasa 390 na kilometro silangan, Pag-iwan, Eastern Samar ang LPA. Ang gulo ng panahon ay inaasahan tatawid sa Visayas at Southern Luzon sa Martes bago lalabas sa West Philippine Sea sa Miyerkules. Sa panahon ng posibleng pagdaan ng bagyo, katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang inaasahan sa Bicol, Mimaropa, Eastern Visayas at ilang bahagi naman ng Caraga. Ngayon lamang po ang balita ko po. Maraming salamat. Maraming salamat, Rohan, para sa Ulat Panahon. Pinaalalahanan ang lahat na manatiling alerto at mag-ingat lalo sa mga lugar na maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Ugaliing makinig sa mga opisyal na anunsyo ng mga kinauukulan para sa inyong kaligtasan. At yan ang lahat ng napapanahon na balita sa araw na ito. Maraming salamat. At Hanggang sa muli.